Sa oras na ito ay nais kong dumulog po tayo sa mga salita ng Panginoon at nais kong bumasa ng mga isang talata na siyang magbubukas ng ating paksang pag-uusapan na umaasa na ang Diyos ang siyang gagamit ng kanyang mga salita at ito ay pinahayag ni Apostol Pablo na sabi niya, ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa pagliligtas. Ang aklat na Ephesians chapter 1, Ephesians chapter 1 ay mababasa natin sa verse 7, ang talatang ito. Sabi rito sa verse 7, ay babasahin ko po. Sa verse 7 na sa Kanya'y mayroon tayo ng ating katubusan sa pamamagitan ng Kanyang dugo na kapatawaran ng ating mga kasalanan ayon sa mga kayamanan ng Kanyang biyaya. So dito ay pinakita na sa Kanya, tinutukoy dito na sa Kanya ay sa ating Panginoon, sa ating Panginoong Hesus, na sa Kanya'y mayroon tayo ng ating katubusan sa pamamagitan ng Kanyang dugo na kapatawaran ng ating mga kasalanan ayon sa mga kayamanan ng Kanyang biyaya. Napakainan po ng mga bagay na binanggit dito sa mga salitang ito na pinapakita na mayroong tinatawag na katubusan. At ito'y sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo at sa at ang katubusang yan ay isinagawa sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoon. So pinapakita na ng dugo ng ating Panginoon ay hindi lamang po ito basta dugo na katulad na ordinaryo, pero ang dugo ng ating Panginoon ay pinakita ng banal na sulatan na ito ay naging pantubos, naging pangbayad para sa katubusan ng mga kasalanan. Na nagkaroon, na naging daan, sabi rito, na naging daan para magkaroon ng kapatawaran ng ating mga kasalanan. So pinapakita ng mga salitang ito na sa pamamagitan ng dugo na nabuhos ng ating Panginoong Hesus, na ito ay hindi lingid sa bawat isa sa atin, na ang pagkabuhos ng dugo ng ating Panginoon ay naging daan para magkaroon ng tinatawag na kapatawaran ng kasalanan. Maging available ang kapatawaran ng kasalanan at ito yung pinakamabuting balita na mailalathala sa buong mundo at ito ay ang pagkakaroon ng kapatawaran ng kasalanan ng sino mang tao na lalapit sa ating Panginoon. So yan ay isang napakagandang balita. Nasabi rito na sa pamamagitan ng Kanyang dugo na kapatawaran ng ating mga kasalanan ayon sa mga kayamanan ng Kanyang biyaya. So makikita natin sa ganitong mga pambungad na pangungusap ay dahilan sa pagdating ng ating Panginoong Hesukristo at sa pagbubuhos ng Kanyang dugo na nagkaroon ng kapatawaran ng kasalanan na sino man na lalapit sa Kanya ay pwedeng mapatawad ang kanilang mga kasalanan. At dahilan sa pagdating ng ating Panginoong Hesukristo ay nagkaroon ng pagsagana ng biyaya. Pagsagana ng biyaya ng Diyos ay matatamasa ng tao. So ang habag at ang biyaya ay dalawang bagay na pinapakita na ito ay binibigay ng ating Panginoon. Ang habag ay siyang magiging daan upang ang isang taong dapat hatulan ay mapigilan ng paghatol sa Kanya. Samantalang ang biyaya naman ay siya ay pagkakalooban ng pagpapala na hindi siya karapat-dapat. So ganoon ang pinapakita ng
ng tinatawag na biyaya ng Diyos. So, gusto kong pag-usapan natin sa oras na ito ay may kinalaman sa pardon. Pero gusto kong gamitin yung pamagat na the greatest pardon ever. The greatest pardon ever. Isang napakadakilang kapatawaran sa lahat ng panahon na ito ay naganap sa dito sa sangkatauhan. Pero bago ko magpasimula at pumunta sa pagpapatuloy ng ating pagsang pag-uusapan, ay gusto ko munang magsaysay sa inyo ng isang true to life story. Isang kasaysayan na ito ay, sabihin natin, hindi ito isang kwento, ito'y totoong nangyari sa lugar ng Amerika way back in the 18th century, 1829, ay meron pong ang pangyayari ito. merong dalawang lalaki na ang kanilang ginawa ay kanilang ninakawan ang isang ang tinatawag na sabihin dito, ninakawan nila ang US mail carrier. So ninakawan nila yung nagdadala ng sulat sa panahong yon sa lugar ng Amerika. At ang dalawang taong ito ay ayon sa kasaysayan ay ang kanilang mga pangalan ay si George Wilson at si James Porter. So ang dalawang lalaking ito ay ninakawan nila ang United States Mail Carrier at silang dalawa ay nailagay nila sa panganib kahit yung mismong carrier ng mail. So halos malagay siya sa panganib at halos siya'y mamatay. So, at ang dalawang ito ay nahuli, si George Wilson at si James Porter. At ang sila'y mahuli ay itinakda ang kanilang dahilan, yung kanilang ginawang crime. Yung ginawa nilang crime, ito is capital, ito ay isang karapat-dapat para sa kamatayan. Dapat silang mamatay dahilan doon sa bagay na kanilang ginawang krimen. So, itinakda ang kanilang bitay sa pamamagitan ng yung pagpatay noon, yung tinatawag na death penalty, ay sa pamamagitan ng paghang, yung pagbitay sa kanila. So, ang unang binitay ay si James Porter, at ngunit dahilan si George Wilson ay meron siyang mga maimpluwensyang mga kaibigan, at ang ginawa ng kanyang mga kaibigan ay gumawa sila ng appeal letter na pinadala nila sa Office of the President. Na ang presidente noon sa panahon ng 1830, if I'm not mistaken, ay si Andrew Jackson. Si Andrew Jackson is the 7th President of the United States. Ikapitong presidente siya sa panahon ng 1830. So, nag-apila sila o nag-create sila, gumawa sila ng letter of request para dito sa kanilang kaibigan. At sa kabutihang palad, ang presidente na si Andrew Jackson ay nag-grant ng full pardon sa kanya. At ang full pardon na ito ay pinadala, at sa halip na siya ay bibitayin, ang kanyang kaso ay na-commute sa mas mababa na malalagay na lamang sa life imprisonment. Ngunit sa panahon na i-deliver yung letter na ito, ang isa sa pinaka hindi nila
lubos na inaasahan ay nang babasahin ko ang article na ito. Sabi rito, in 1829, a man, George Wilson, was convicted of robbing U.S. mail carrier and sentenced to hang. His crime was serious. It was considered as a capital offense. But Wilson had influential friends who pleaded with President Andrew Jackson to show mercy. So the president agreed and issued a full pardon, sparing Wilson from execution. The written pardon was brought to Wilson in prison, and to everyone's shock, he refused to accept it. So dinala po yung letter of pardon galing sa office of the president at idinala doon sa bilangguan kung saan doon nakakulong si George Wilson. Pero sa laking gulat nila, ang taong si George Wilson na dapat ay binibigyan ng full pardon ay siya ay tumanggi. At sabi rito, then the written pardon was brought to Wilson in prison, and to everyone's shock, he refused to accept it. And the prison authorities was stunned, namangha sila. How could a man reject his freedom? Paano ang isang tao ay tatanggihan niya ang kalayaan niya? And then, hindi nila alam kung anong gagawin. Ang kanilang huling resort ay they sent the case to the U.S. Supreme Court. So, hindi nila alam paano ang gagawin dahil tinanggihan nung lalaking ito, instead na tanggapin yung pardon ay kanyang tinanggihan. So, hindi nila alam kung anong gagawin kasi may utos ng presidente na binibigyan siya ng full pardon, samantalang yung tao naman ay ayaw tanggapin. Itinaas nila ito sa Supreme Court sa panahon yon, at isang Chief Justice na nagbigay ng kanyang decision, ito'y si Chief Justice John Marshall sa panahon yon, delivered the decision, at ito ang kanyang sinabi: a pardon is a deed to the validity of which delivery is essential. And delivery is not complete without acceptance. It may then be rejected by the person to whom it is tendered, and if it be rejected, we have no power to force it upon him. Ibig sabihin po, sabi niya, ang pardon, ang pagpapatawad ay isang katunayan o katibayan ng isang kasulatan na nagpapatibay na siya ay pinapatawad. At ang validity nito ay kapag ito'y kinakailangang dalhin dun sa tao, at sa pagbibigay sa kanya ay hindi ito magiging kompleto maliban ito ay tanggapin ng tao na pinagbibigyan ng pardon. At sabi niya, pwede itong tanggihan at pwedeng tanggapin ng tao, ngunit sabi niya, kung ito ay kanyang tatanggihan, walang magagawa ang hukuman na ipuwersa ito, ipagpilitan sa kanya kung ayaw niya. So ang nangyari, in other words, ay nangyari yung kasabihan, a pardon is only a pardon if it is accepted. Ang patawad ay magiging kapatawaran lamang maliban na ito ay tanggapin. Since Wilson refused it, the law treated him as if no pardon had ever been offered. Dahilan ito, sabi niya, dahilan ito'y tinanggihan ni George Wilson. Sabi niya, ito ay binibilang ng batas dahilan tinanggihan niya na kagaya
na walang nag-exist na binigay ng presidente na pardon. At ang nangyari ay itinuloy ang tinatawag na execution. So ang ganitong tunay na kasaysayan na nangyari sa panahong iyon ay pwede nating maihalintulad sa kasalukuyang kalalagayan ng bawat mga tao sa huling maaraw nito. Alam niyo ba mga kapatid na ang tinatawag na kapatawaran ay naging available since ng kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo. Alam niyo ba yan mga kapatid? At kung titingnan natin ang pinapakita ng banal na kasulatan ay ang aklat ng unang ilan sa mga talata na ating bibigyan ng pansin ay nagsasabi ng ganito. Sa 1 John chapter 4 verse 10, sinabi niya ng 1 John chapter 4 verse 10, wika rito, sabi niya, narito ang pag-ibig, hindi sa tayo'y umibig sa Diyos, kundi siya ang umibig sa atin. Kaya say amen to that. Hindi ang tayo ang umibig sa Kanya, kundi siya ang unang umibig sa atin. Yan yung pinapakita ng John 3:16. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan at ibinigay niya ang Kanyang bugtong na anak upang sino man na sa Kanya ay sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. At dito sabi rito, ang John 3:16 ay siya rin ang sumulat ng epistolang ito na unang sulat ni Juan. Nasabi niya, narito ang pag-ibig. Hindi sa tayo umibig sa Diyos, kundi siya ang umibig sa atin at isinugo ang kanyang anak na pangpalubag loob sa ating mga kasalanan. Kung mababasa natin sa isang version ng ESV, sinabi rito, and this is love, not that we have loved God, but that He loved us and sent His Son to be the propitiation for our sins. Ginamit dito yung salitang, sa wikang Tagalog, ginamit yung salin na pangpalubag loob sa ating mga kasalanan. Alam niyo, kung titingnan lamang natin ang ganitong bagay, ay hindi natin makita yung lalim ng salita na pinapakita rito. Ngunit, pag pinag-usapan yung tinatawag na salitang propitiation, yung salitang ito na ginagamit na propitiation, ang isa sa pinapakita rito, ito ay may kinalaman sa ang Diyos ay nasatisfied siya sa pamamagitan ng kamatayan ng ating Panginoong Hesus. Dahilan, ang banal na kasulatan ay nagpapakita na ang tao ay nasa kalalagayan ng kasalanan at sa mga unang panahon, ang Diyos ay naggagawad ng tinatawag na kapatawaran sa pamamagitan ng paghahandog ng mga hayop. Ngunit yung paghahandog ng mga hayop ay kailanman ay hindi nagsasatisfy ng tinatawag na hinihingi ng Diyos na katarungan. Ngunit ang ginawa ng ating Panginoon, kung ating titingnan ang ilang mga bagay nito sa aklat ng tingnan muna natin ang pinakita rito. Ang ating Panginoon ay naihula sa banal na kasulatan sa aklat ng Isaiah chapter 53. Pero tingnan natin ang pangungusap na ito. Well,
Maring ang kalalagayan ng tao ay hindi ito ganun kalinaw sa bawat isa kung gaano kabigat ang kalalagayan ng tao. Well, ang tao po sa banal na kasulatan ay pinakita na ang tao ay meron na siyang kahatulan na nag-aantay sa kanya. Whether ang tao ay gustuhin man niya o ibigin o ayawin, ang bagay na ito ay nakatakda sa tao. Ang banal na kasulatan ay nagpahayag, kung titingnan natin sa aklat ng, mamaya ko babasahin ang Book of Isaiah, ang Hebrews chapter 9 ay pinakita rito na sa verse 27, ay pinakita niya na kung paano ang tao ay itinakda sa kanya ang kamatayan at ang pagkatapos dito ay ang tinatawag na paghukom. Meron ng bagay na nakatakda sa kanya. At ang pagkatapos nito ay ang tinatawag na judgment. Ngunit, kung ating titingnan ang sinasabi ng aklat ng Book of Isaiah, chapter 53, dahilan ng Diyos ay gusto niya, pinakita natin kanina sa isang pangusap, na nais niyang iligtas ang buong sanlibutan. Nais niya na ang tao ay huwag mapahamak. Nais niya na ang tao, dahilan ng kalalagayan ng tao ay papunta siya sa ganung bagay. Papunta sa kapahamakan. Well, pupuntahan muna natin ang ilang mga talata sa banal na kasulatan para bigyan natin ng linaw ang isang bagay. Ang aklat ng Romans chapter 5 ay pinakita rito ang isang pangusap sa verse 18. Ito ay ang tinatawag na minanang kasalanan ng tao sa pamamagitan ng pagsuway ng unang lalaki at ng babae sa halamanan ng Eden. Ang verse 18 ay nagsabi ng ganito sa chapter 5 ng book of Romans. Tingnan natin ang Romans chapter 5 verse 18. Kaya kung paanong sa pamamagitan ng isang pagsuway dumating ang hatol sa lahat ng mga tao sa ipagdurusa, gayon din naman sa pamamagitan ng isang gawa ng katwiran ng kaloob na walang bayad ay dumating sa lahat ng mga tao sa ikaaring ganap. Yung unang mga pangusap pinakita rito, kung papaanong sa pamamagitan ng isang pagsuway ay dumating ang hatol sa lahat ng tao. Dumating ang hatol sa lahat ng mga tao. So ito yung presenting kalalagayan ng tao. Ang tao ay meron ng kahatulan sa kanya. Ang tao ay ang bagay na nangyari sa halamanan ng Eden ay nagdala sa tao upang siya ay malagyan na ng tinatawag na kahatulan. Kagaya ng isang pangyayari na binibigyan natin ng pansin kanina, ang taong ito na nagkasala ay meron ng hatol na bitay sa kanya. At ganoon ang kalalagayan ng tao. Kaya nga, kung babalikan natin yung pinakita natin sa aklat ng chapter 3, verse 16, at bibigyan natin ng elaboration ang verse na ito sa John chapter 3, verse 16. Pinakita niya na sabi niya, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino man sa kanyang sumampalataya ay huwag mapahamak. So may kita natin na ang direksyon ng lahat ng mga tao ay papunta sa kapahamakan. Ang direksyon ng lahat ng tao ay papunta sa kapahamakan. At ang tanging paraan lamang
para ito ay mapigilan, ito'y sa pamamagitan ng ng kagandahang loob ng Diyos, ng gawa ng Diyos mismo. Ito'y pagkilos, ito'y paggawa ng Diyos, at dahilan kung hindi ang Diyos gumawa ng ganitong bagay, mga kapatid, wala nang makakapigil pa, ang lahat ng tao ay papunta sa ganitong kalalagayan. So, pinakita riyan na kanyang ibinigay ang kanyang bugtong na anak. Now, balikan natin yung chapter 53 na aking binabanggit sa aklat ng Isaias. Ito po ay ang hula na mangyayari sa ating Panginoong Hesus. Ang chapter 53 ng Book of Isaiah ay dito natin makikita yung ibig sabihin ng salitang propitiation. Ang salitang propitiation, paano ang Diyos ay nasatisfied sa bagay na kanyang hinihingi na katarungan. Now, sabi rito ng mga unang talata sa chapter 53 verse 4. Tingnan natin ang verse 4 ng Book of Isaiah. Anong sabi riyan? Tunay na kanyang dinala ang ating mga karamdaman at dinala ang ating mga kapanglawan. Ang ating karamdaman, ang ating kapanglawan, gayon may ating pinalagay siya na hinampas sa sinaktan ng Diyos at dinalamati. Verse 5. Ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang. Siya'y nabugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ang parusa ng tungkol sa ating kapayapaan ay nasa Kanya at sa pamamagitan ng Kanyang mga latay ay nagsigaling tayo. Ang sabi ng, balikan natin yung verse na yan. Nasugatan siya dahil sa ating pagsalangsang. Nabugbog siya dahil sa ating mga kasamaan. So, makikita natin na ang Diyos ay humihingi siya ng katarungan o kabayaran ng kasalanan. At pinakita ng aklat ng Romans, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. At ito lamang ang tanging paraan para maibigay yung justice. Yung justice na hinihingi. Dahilan ng Diyos ay matuwid at humihingi siya ng justice. Well, kung ating bibigyan ng ilang illustration bago ko magpatuloy. Kapag ilan sa ating, sabihin natin, kapag yung ating sasakyan ay merong bumangga. At kapag binangga ang ating sasakyan, well, siyempre pa, hindi tayo magiging masaya hanggat hindi ito nare-restore sa kanyang dating kalalagayan. Diba? At ganoon ang Diyos na hinihingi niya ng tinatawag na kabayaran ng kasalanan na nagawa ng tao. Ang Diyos ay humihingi ng katarungan para sa kabayaran ng kasalanan. Pero alam niyo mga kapatid, kailanman hindi ito kayang ibigay ng sino mang tao. Kahit ang tao ay mamatay sa kanyang sarili, ay hindi niya kayang ibigay ang kabayaran ng kanyang kasalanan. Siya'y mamamatay sa kabayaran ng kanyang kasalanan, pero hindi niya kayang iligtas ang kanyang sarili. Ganon ang kalalagayan. Pero dahil alam ng Diyos na hindi ito kailanman kayang maibigay ng tao, ang Diyos mismo ang siyang gumawa ng paraan. At ito yung bagay na ipinahayag na sa lumang tipan, sa pinakaunang pangungusap ng ating Panginoong ng Diyos nang ang tao ay mahulog sa pagkakasala.
Ang chapter 3 ng Book of Genesis ay ating bibigyan ng pansin. Chapter 3 verse 15 ng Book of Genesis, ito ay pagkatapos ng tao ay mahulog sa pagkakasala. Pagkatapos ng tao ay mahulog sa pagkakasala, ay pinakita ng verse 15, ang nasabi riyan, na at pag-aalitin ko ikaw at ang babae. Well, ang kasaysayan dito ay ang babae ay dinaya ng serpente at ang babae ay nahulog sa pagkakasala kasama ng lalaki. At nang sila'y mahulog sa pagkakasala dahilan sa pandarayan ng serpente, ay siyempre pa ang tao ay nagkasala at ang Diyos ay matuwid at dapat lapatan sila ng karampatang kaparusahan at kahatulan doon sa kasalanan na kanilang ginawa at nagawa. At ang karampatang kaparusahan sa kanila ay ang tinatawag na kamatayan. At hindi lamang kamatayan, kundi meron pang pinakitang bagay. Ngunit ang Diyos ay pinakita rito sa verse 15 na sabi niya, at pag-aalitin ko ikaw at ang babae at ang iyong binhi at ang kanyang binhi. At ito ang dudurog ng iyong ulo at ikaw ang dudurog ng kanyang sakong. At dito ang pinapakita ay ang pagdating ng binhi ng babae na walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Na siyang gagawa ng daan upang ang katubusan ay maibalik ka. O yung tao ay mabalik sa pamamagitan ng katubusan. Yan ang dahilan bakit merong tinatawag na katubusan upang maibalik ang tao sa kanyang dating kalalagayan. So nang hindi ito kayang ibigay ni kahit man si Adan, ay hindi niya kayang ibigay, ang Diyos ang siyang gumawa ng daan. Thank God for this. Ang Diyos ang siyang gumawa ng daan. Binigay niya ang kanyang bugtong na anak at ang sabi rito ng Isaiah chapter 53, sabi rito, siya ay nasugatan, sa verse 5, ang gamit dito sa wikang Ingles, he was pierced. Yung siya ay, ginamit yung salitang pierce ay parang sinaksak o pinalagpasan siya, pierced through sa pamamagitan ng ating dahilan sa ating pagsalangsang o dahilan sa ating kasalanan. Ang verse 5, ang sumunod sa pinakita rito, he was crushed. Alam niyo ba yung salitang crushed ay para siyang dinurog. He was crushed for our iniquities. So makikita natin, ang naranasan po ng ating Panginoon ay hindi isang birong bagay. Ito ay ekspresyon ng galit ng Diyos para sa kasalanan. Ekspresyon ng galit ng Diyos dahilan kinakailangan niya ng kabayaran doon sa kasalanan. Ang Diyos ay matuwid at hindi lamang siya basta magagawad ng kapatawaran ng kasalanan. Sa Old Testament ay ibinibigay ang kapatawaran ng kasalanan kapag merong isang hayop na pinapatay at ibinubuhos ang dugo. Pero mga kapatid, ang Diyos ay hindi satisfied sa dugo ng hayop. Kahit man sa napakaraming mga libu-libong mga kambing, baka, tupa, na lahat sila ay patayin at ang dugo ay bumha, ay hindi pa rin kayang isatisfied ang tinatawag na katarungan na hinihingi ng Diyos. Pero, ang sinabi rito, pinakita rito, he was pierced through our transgression. He was crushed for our iniquities. Ang kaparusahan ng ating kapayapaan ay nahulog sa Kanya. At
sa pamamagitan ng kanyang mga latay ay nangagsigaling tayo. Ang verse 6 ay pinakita rito, tayong lahat ay kagaya ng mga tupa na naligaw. Tayo ay tumungo ng bawat isa sa kanya-kanyang sariling daan. At, ano pinakita diyan? Ipinasan sa Kanya ng Panginoon ang kasamaan nating lahat. Ibig sabihin, pinapakita rito na ang lahat ng kasalanan ay inilagay sa ating Panginoon. At dahilan inilagay sa Kanya ang kasalanan, then hahatulan ang kasalanan sa ating Panginoong Hesus. Hinatulan ang kasalanan sa ating Panginoon. That's the reason ganun ang bagay na naranasan ng ating Panginoong Hesus. Well, alam nyo, minsan ang nakikita lamang natin, ay ang pagpasa ng krus ng ating Panginoon, ang mga sugat na kanyang nakita. Pero behind dito sa ganitong bagay ay ang fulfillment ng sinasabi ng Isaiah chapter 53 na sa kanya ibinuhos ng Diyos ang kanyang kagalitan. Upang ano? Upang hindi ang tao ang pagbuhusan ng Diyos ng kanyang kagalitan, kundi ibinuhos ng Diyos ang kanyang kagalitan sa ating Panginoong Hesus. At sabi rito, but the Lord has caused the iniquity of us all to fall on Him. At ipinasan sa Kanya ng Panginoon ang kasamaan nating lahat. And then verse 10. Sabi ng verse 10, pinakita rito ng verse 10, gayon may nalugod, kinalugdan ng Panginoon na siya'y mabugbog siya. Pinakita rito, the Lord was pleased to crush him, putting him to grief. Yung salitang to crush ay durugin siya. At nilala siya sa kapanglawan. At kung kanyang dadalhin, inilagay sa kanya siya sa pagdaramdam pagka iyong gagawin, ang kanyang kaluluwa na pinakahandog dahil sa kasalanan. Ay makikita niya ang kanyang lahi at pahabain niya ang kanyang mga kaarawan at ang kapagkalugod ng Panginoon ay lalago sa kanyang kamay. Siya, ang Diyos, ay masasatisfy. He will see us offspring, sabi rito, He will prolong His days, and the good pleasure of the Lord will prosper in His hand. And verse 11, ang sabi ng verse 11, siya ay makakita ng pagdaramdam ng kanyang kaluluwa at masisiyahan. Sa pamamagitan ng kanyang kaalaman, ay aariing ganap ng aking matuwid na lingkod. Ang marami, yung salitang aaring ganap, ay ipapatawad ang marami. So pinakita rito, as a result of the anguish, bilang resulta ng kapanglawan ng kanyang kaluluwa, ng kanyang karanasan na maranasan ng ating Panginoon, ay He will see it, makikita niya ito, at sabi rito ng verse ng English, He will see it and be satisfied. He will see it and be satisfied. Ito yung salitang propitiation. Ang salitang propitiation ay pinakita na nasiyahan ng Diyos, na ibigay ang hustisya na hinihingi niya para sa kabayaran ng kasalanan. At ang nagbayad nito ay ang ating Panginoong Hesukristo. The word propitiation ay ang pinapakita roon, tinitingnan ko ang isang meaning
na nagpapakita, propitiation relates to satisfying God's justice or wrath. It changes God's attitude from anger to favor towards humanity. Yun yung salitang propitiation. Yung salitang nabasa natin na parang pangpalubag loob ay parang napakababaw na bagay. Oo, naglubag ang loob ng Diyos mula sa kanyang galit. Ang galit niya para hatulan ang sangkatauhan ay ito ay napalitan ng favor. It changes God's attitude from anger to favor towards humanity. And propitiation calms God's righteous anger through Christ's sacrifice. Yung salitang propitiation, ito ang nagpakalma sa galit ng Diyos sa pamamagitan ng hain na ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. So pinakita riyan sa verse 11, as a result of the anguish of his soul, he will see it and be satisfied. Makikita niya at siya'y masisiyahan. And by his knowledge, the righteous one, my servant, ang ating Panginoon, the righteous one, my servant, will justify the many. Kanyang ipapatawad ang kasalanan ng marami. That's the reason, mga kapatid, na sa pamamagitan ng ginawa ng ating Panginoon, and this, ang atang bagay nito, it is the act of God. Ito'y gawa ng Diyos para alam niya na hindi sino mang tao ay kayang ibigay ang bagay na ito. Siya ang gumawa mismo. Upang maibigay ang hinihingi ng katarungan na kabayaran ng kasalanan, ito ay ginawa sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Therefore, pagkatapos ng bagay na ito, ay nagkaroon ng tinatawag na pagkakataon upang ang tao ngayon ay i-offer sa kanya ang kapatawaran ng kasalanan. Now, mababasa natin ang ilang mga talata rito sa banal na kasulatan. Puntahan natin ang verse ng ang aklat ng Juan ay nagsasabi ng ganito. Tingnan natin ang John chapter 1. Ang John chapter 1 ay nagpakita ng ganitong bagay. Starting verse 16 to verse 17. Ang verse 16 ay nagsabi, sapagkat sa kanyang kapuspusan, ang tinutukoy dito ay ang ating Panginoong Hesus. Sa kanyang kapuspusan ay magsisitanggap tayong lahat ng ng biyaya sa biyaya. Ang tinutukoy na kapuspusan ng ating Panginoon, alam natin siya'y pinanganak sa Sabsaban, lumaki sa Nazareth, at nag-start ng ministeryo sa lugar ng Galilea. Ngunit ang kapuspusan na tinutukoy rito ay kapag kanyang inialay ang kanyang buhay hanggang sa kanyang kamatayan at siya ay nagbangong maguli. Ang sabi ng sumunod na verse, sa verse 17, sabi niya, sapagkat ibinigay sa pamamagitan ni Moises ang kautusan, ngunit ang biyaya at ang katotohanan ay nagsidating sa pamamagitan ni Hesukristo. So dahilan sa ating Panginoong Hesus ay ang biyaya ay dumating. At dahilan sa biyayang ito, ang biyayang ito ay pinapakita ko kanina, ito ay ibinibigay na walang
walang sapat na rason. Ibig sabihin, basta ito binibigay sa sino man na kanyang pagbigyan. Ibinibigay ito sa kanino man. Ito'y available sa kanino man. Karapat-dapat man siya o hindi. Dahilan ng tao, walang taong karapat-dapat sa harapan ng ating Panginoon. Pinakita ng banal na sulatan sa aklat ng Romans chapter 6, sabi niya, lahat ng tao ay hindi nakaabot sa pamantayan ng Diyos. So ibig sabihin, walang karapat-dapat sa tinatawag na biyaya ng Diyos. Wala. At ito ay kanyang ibinigay na kusa at ine-offer na kusa. Dahilan ng ginawa ito, ng ginawa ng ating Panginoon, ang Diyos ay nasatisfied, and then ngayon, ibinuhos ang biyaya. Ito ay para sa lahat ng mga tao. Now, tingnan natin. Tingnan natin ang aklat ng Romans chapter 5. Romans chapter 5, sa mga sunod na talata na bibigyan natin ng pansin. Sa verse 15 ay pinakita rito. Sa verse 15 in chapter 5 ng Romans, mabasa dito, datapot gayon din, pansinin niyo yan, yung salitang, gayon din, ang kaloob na walang bayad. Ang kaloob na walang bayad. Ano yung tinatawag na kaloob na walang bayad dito? But the free gift at ang kaloob na walang bayad ay hindi gaya ng pagsuway. Sapagkat kung sa pagsuway ng isa ay nangamatay ang marami, dahilan sa pagsuway ni Adan, si Adan ay sumuway, then ang kamatayan ay nakapasok dahilan ng tao ay nakasala. At ang lahat ng tao ay nakaranas ng kamatayan. So dahilan sa pagsuway, sapagkat kung sa pagsuway ng isa ay nangamatay ang marami, lubhapang sumasagana sa marami ang biyaya ng Diyos. Now, tandaan niyo yung mga salitang ginagamit dito, yung salitang free gift, yung kaloob na walang bayad. Dahilan ito sa biyaya. Free gift. At ginamit pa yung isa pang pangusap dito, higit pa sa lahat, lubhapang sumasagana sa marami ang biyaya ng Diyos. Much more did the grace of God and the gift by the grace. So yung pagsagana ng biyaya ng Diyos at ang kaloob sa pamamagitan ng biyaya ng isang taong itong si Jesucristo, at ang kaloob dahil sa biyaya ng isang lalaking si Jesucristo. So dahilan sa ating Panginoon, ang tinatawag na biyaya ay sumasagana para sa marami. By the grace of the one man, Jesus Christ, abound to many. Sumasagana. At sabi rito, verse 16, sabi niya, ang kaloob ay hindi gaya na nangyari sa pamamagitan ng isang nagkasala, sapagkat ang kahatulan ay dumating sa isa sa pagdurusa, datapwat ang kaloob na walang bayad ay dumating sa maraming pagsuway sa ikaaaring ganap. Anong sinabi riyan? Sabi niya, ang kaloob na walang bayad ay dumating mula sa maraming pagsuway o pagsalangsang o kasalanan, yung
libre o yung kaloob na walang bayad na ito ay ang tinatawag na pag-aaring ganap. Yung pagpapatawad na ito. So, yan ang dahil lang ginamit ko yung illustration kanina ng isang ng pagbibigay ng presidente ng pardon. Alam nyo, ang taong yon ay dapat na siyang i-execute. Dapat na siyang patayin dahilan siya ay sa crime na kanyang ginawa. Pero dahilan sa apila ng kanyang mga mahal sa buhay, ay ang presidente ay nag-issue ng pardon sa kabila na walang rason. Walang rason para siya ay patawad. Pero dahilan ito ay isang privilege o pwedeng gawin ng isang presidente at ito'y kanyang iginawad. Ito ay kagaya ng ginawa ng ating Panginoon. Nasabi rito, ang kaloob na walang bayad ay para sa kapatawaran ng marami, resulting in justification. Verse 17. Sabi rito ng verse 17, sapagkat kung sa pagsuway ng isa ay naghari ang kamatayan sa pamamagitan ng isa, lubhapang magsisipaghari sa buhay at magsisitanggap ng kasaganaan ng biyaya at kaloob ng katwiran sa pamamagitan ng isa sa makatwid bagay, si Jesucristo. Meron ditong tinawag na gift of righteousness. Kaloob ng katwiran. Ibig sabihin, ang isang tao ay ipapawalang sala, ipapatawad siya, at siya ay ibibilang na ano? Ibibilang siya na isang matuwid sa harapan ng Diyos. The gift of righteousness. Because, sabi niya, much more those who receive the abundance of grace and of the gift of righteousness, yung tumanggap ng masaganang biyaya at ng kaloob ng katwiran ay maghaharing kasama ni Kristo na kasama niya. Kaya sa verse 18, so then, kaya kung paanong sa pamamagitan ng isang pagsuway ay dumating ang hatol sa lahat ng mga tao sa pagdarusa, gayon din naman sa pamamagitan ng isang tao, isang gawa, sa pamamagitan ng isang gawa ng katwiran ng isang tao, ang ating Panginoon, ang kaloob na walang bayad ay dumating sa lahat ng mga tao sa ika-aaring ganap ng buhay. So, sabi rito, through the one act of righteousness, there resulted justification. Yung salitang justification ay pagpapawalang sala, pag-aaring ganap, pagpapatawad. Sabi niya, justification of life to all men, sa lahat ng mga tao. Alam niyo ba na ganito kasagana ngayon ang biyayang ginawa, ang biyayang hatid ng ating Panginoon. Alam niyo ba na sa ating panahon ngayon, spiritually speaking, ang biyaya ng Diyos ay sumasagana, bumabaha, sumasagana ang biyaya ng Diyos. Sino man ay pwedeng tumanggap ng kapatawarang ito. Pwedeng tumanggap ng pag-aaring ganap ng pagpapawalang sala ng Diyos, pagpapawalang sala sa kanyang kasalanan, at ito'y gagawad sa kanya. Ganon ngayon kasagana. Dahilan, at alam niyo ba, ito ay mula ng ating Panginoong Hesus ay mamatay at dalhin ang kanyang sarili as a sacrifice. Mula noon, 2,000 taon nang nakakalipas, ang pardon na ito, this is the greatest pardon ever, na ibigay at binibigay, ino-offer ngayon sa lahat ng mga tao.
At yan ang sinabi ng banal na sulatan, dahilan ganoon ang pag-ibig ng Diyos sa tao. At ngayon, ang libreng kaloob na ito ay ino-offer sa kanila. At walang anumang bagay na kanilang dapat na ibayad. Kundi ano ang dapat nilang gawin is to accept it. Ang tanggapin nila ang bagay nito. At ang pagtanggap nila ang siyang magiging daan para ito ay ma-activate sa kanila. At gayon ngayon ang tinatawag na kasaganaan ng biyaya. Now, tutuloy pa natin ang ilang mga talata bago tayo magpapatuloy. Sabi rito ng ilang pang verse, kung babalik natin. So nakita natin yung mga keywords dito na napakagandang bigyan ng pansin. The free gift at yung free gift, yung biyaya ng Diyos, the grace of God and the gift by the grace. Yung libreng kaloob at yung biyaya ng Diyos at ang kaloob ng biyaya sa pamamagitan ng taong ating Panginoong Hesukristo. Yung isa pang salita na ginamit dito, sabi niya, the free gift arose from many transgression. Ang libreng kaloob ay binigay o bumangon. At ang naging resulta nito ay ang pagpapawalang sala sa marami. Ang kasaganaan ng biyaya at ang kaloob ng katwiran ay mag-ahari sa buhay sa pamamagitan ng ating Panginoon. Ang kaloob ng sumasaganang biyaya at ang kaloob ng katwiran. Ang ating mga kasalanan ay papawalang sala. Can you imagine? Ang lalaking ito na dapat sana ay ang kanyang capital punishment is to die by hanging. Pero kinumute ang kanyang kasalanan sa isang mas mababang bagay. Pero alam niyo ba, ang ino-offer ng ating Panginoon ay hindi lamang pag-commute ng ating kasalanan, kundi pag-aalis at pagbubura ng ating mga kasalanan. Ang ino-offer niya ay hindi lamang mabawasan. Minsan po ang termino ng tao, daan muna ako simbahan, magbabawas ako ng kasalanan. Naisip nila na ang pagpunta at pagdaan sa simbahan ay makakabawas ng kasalanan. Alam niyo ba mga kapatid, walang ganyang ino-offer ang ating Panginoon. Hindi niya ino-offer sa tao na gusto kong mabawasan ang iyong kasalanan. Ang ino-offer ng ating Panginoon sa Kanya ay alisin ang kasalanan. Patawarin ang kasalanan. Hugasan ang kasalanan. Ariin ang tao na walang kasalanan. That's the word justification means. Ariin ang tao na walang kasalanan at i-declare ang tao na isang matuwid sa harapan ng Diyos. Saan manggagaling yung katwirang ito? Ang ibibilang na katwiran ay ang katwiran ng Diyos na ilalagay sa iyo. At ipapalit. Dahilan ang nangyari, mga kapatid, na binabasa natin kanina sa Book of Isaiah, dahilan ipinasana ng Diyos ang lahat ng sala sa Kanya. Wala na siyang itinira na kasalanan sa tao na magiging daan para siya ay hatulan. Ang lahat ng kasalanan ay ipinasana sa ating Panginoong Hesukristo. Ngunit, pinakita rito, pansinin pa natin ang ilang pang talata sa taas natin dito sa verse 6 and verse 10 ng chapter 5.
Ang sabi ng verse 6, sapagkat nang tayo ay may hina pa, ay namatay si Kristo sa kapanahunan dahil sa mga masama. Sino kaya ang magbo-volunteer kapag merong isang taong mabuti at kapag siya'y naaapi, sabi niya, handa akong tumayo para sa iyo. Handa akong tumistigo para sa iyo. Pero sa isang masama, sino ang handang mamatay para sa isang masama? Ang sabi pa nga ng ilan, mabuti pa nga sa taong yan ang mamatay na siya. Ngunit sabi niya, mahina, sapagkat ang tayo ay mahihina pa, ay namatay si Kristo sa kapanahunan dahil sa mga masama. Verse 7. Sapagkat ang isang tao ay bahagya ng mamatay dahil sa isang taong matuwid. Bagamat dahil sa isang taong mabuti, marahil ay may mga ngahas mamatay. Verse 8. Datapwat ipinagtatagubilin ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil sa atin. Si Kristo ay namatay dahil sa atin. Verse 9, higit pa nga, lubha pa nga ngayong inaaring ganap sa pamamagitan ng kanyang dugo. Dahilan sa dugo ng ating Panginoon na tumigis, ay merong pag-aaring ganap o pagpapawalang sala sa bawat tao. Ay mangaliligtas tayo saan? Sa galit ng Diyos sa pamamagitan niya. Dahilan sinabi ko nga mga kapatid, ito na ang kumbaga pa sa trajectory, ang direksyon ng tao ay ang tao ay papunta sa kagalitan ng Diyos. Pero siya ay maliligtas sa galit ng Diyos sa pamamagitan ng ganitong daan na ginawa ng ating Panginoon. Sabi pa nga ng verse 10, sapagkat kung noong tayo'y mga kaaway ay pinagpagkasundo tayo sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang anak, lubha pa nga ngayong nangagkasundo na ay mangaliligtas tayo sa kanyang buhay. Ito po ang maganda. Ngayon, ang mga tagapangaral ng salita ng Diyos, ito ang sinisigaw na mabuting balita. Pwede na kayong makipagkasundo sa Diyos. Pwede na kayong makipagkasundo, pwede na kayong bumalik at makipagkasundo sa Diyos. Dahilan ang Diyos ay hindi na siya galit. Wala na ang kanyang galit. Naalis na ang kanyang galit. Ang lahat ng kanyang galit ay binuhos niya na kay Kristo doon sa Kalbaryo. At ngayon ang Diyos ay sumasagana na sa kanyang biyaya at pwede na kayong makalapit sa Kanya. Pwede na kayong makapanumbalik sa Kanya. Kaya pagdating kung itataas natin sa chapter 5, verse 1, ano sabi ng verse 1? Yaman nga na mga inaring ganap sa pananampalataya, mayroon tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Ngunit hindi mawawala yung salita ritong sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Ngayon mga kapatid, ito ngayon ang the greatest pardon ever. Ito ngayon yung napakadakilang pagpapatawad na iniaalay ngayon sa bawat isa sa atin. At ang tangi nating bagay na pwedeng gawin ay ano?
is to accept it. To accept it ay magiging daan upang ang pardon na ito, ang kapatawarang ito, ay mangyari at umepekto sa bawat isa sa atin. Sa pamamagitan ng pagtanggap. At ang pagtanggap na ito ay magiging daan upang ang bawat isa sa atin ay mapatawad sa kanyang kasalanan. Now, kung ating titingnan ang ilang mga pangungusap, ngayon ito, ang mensahe pong ito ay mensahe sa buong sanlibutan. Mensahe ito sa buong mundo. Mensahe ito sa lahat ng tao. Sa lahat ng nananahan sa ibabaw ng lupa. Ito ay isang magandang balita. Ang pardon ay ino-offer at ibinibigay sa bawat isa. Ano man ang iyong kalalagayan, ano man ang kalalagayan ng isang tao ay ino-offer sa kanya. Alam niyo, sabi rito, wag nating isipin na piliin natin yung tao, ay ito yung taong ito medyo mabait at sa kanya ko i-share ang ganitong biyaya ng Diyos. Alam niyo ba, ang ating Panginoon ay ganito ang sinabi sa aklat ng Isaiah chapter 1 verse 18. Tingnan natin ang verse na ito, Isaiah 1. Sa verse 18, sabi rito, magsiparito kayo ngayon at tayo'y magkatwiranan, sabi ng Panginoon. Bagamat ang inyong mga kasalanan ay maging tila mapula, ay magiging mapuputi na parang niebe, bagamat maging mapulang gaya ng matingkad. So yung salitang mapula na kasalanan ay pinapakita ito sa isang tao. Ngunit yung sa isang taong makasalanan, pero yung isang ginamit itong mapula gaya ng mas matingkad, ay ito yung tinitingnan natin na tao na mas malala ang kanilang kasalanang nagawa. Ngunit ang sabi ng ating Panginoon, sila ay magiging parang balahibo ng bagong paligong tupa. Ang kanilang mga, bagamat ito'y mapula, ay papuputiin na kagaya ng snow. At papuputiin na kagaya ng balahibong tupa na napakaputi. So, ang pinapakita ngayon, ito ay ino-offer sa lahat ng tao. At ang tanging response na sabihin nila, na gagawin nila, is to accept it. At dito magaganap yung nangyari doon sa lalaki. Ngunit, ang suliranin kay George Wilson ay tinanggihan niya ang pardo na ito na ibinigay ng presidente ng Amerika sa panahon yun. At mas ginusto niya na tanggihan ito. At wala silang magawa. Ang sabi ng kataas-taas sa hukuman, kapag ito ay tinanggihan ng tao, hindi mo ito pwedeng ipuwersa sa kanila. Hindi mo ito pwedeng ipilit sa kanila. Hindi mo ito pwedeng ipagduldulan sa kanila. Pasyan nila ito. At alam niyo ba mga kapatid, ganito ang maranasan ng lahat ng mga tao. Kung merong taong mapapahamak, kung merong taong parurusahan, ito ay kanilang pagpili. Sila ang pumili nito. Ina-offer ng Diyos ang kapatawaran at sa papanong paraan.
Well, tingnan muna natin ang ganitong bagay. Ang 2 Corinthians chapter 6, verse 1 and verse 2. Ibabasahin natin. Sabi ng verse 1, at yamang kalakip niyang gumagawa ay pinamamanhik din namin sa inyo. Pakinggan niyo ito. Si Apostol Pablo ay nakikiusap. Yamang kalakip ninyong gumagawa, gagamitin ko yung salita, paraphrasing, nakikiusap din naman kami sa inyo na huwag ninyong tanggapin ang biyaya ng Diyos na walang kabuluhan. Ino-offer ang biyaya ng Diyos at ang pakiusap ng apostol na ito, huwag tanggapin ng sino man ang biyaya na walang kabuluhan. Kundi pahalagahan niya ito. Verse 2, sabi diyan, sapagkat sinasabi niya, ito ay quotation from the Old Testament, from Isaiah chapter 49. Sabi niya, sapagkat sinasabi niya sa panahong ukol, kita'y pinakinggan. Sa araw ng pagliligtas, kita'y sinaklaluhan. Narito ngayon ang panahong ukol. Narito ngayon ang araw ng kaligtasan. Ngayon ang panahong ukol. Ngayon ang araw ng kaligtasan. Sa isa pang talata, so makikita natin na pinapakita ngayon, yung ngayong ito ay merong, sabihin natin, merong isang panahon na ang panahon ng pagliligtas, panahon na ino-offer ang kaligtasan ay matatapos. Tingnan natin ang aklat ng Hebrews chapter 2 sa isang talata from verse 1 to verse 3. Hebrews chapter 2. Verse 1. Kaya't nararapat nating pakatantuin ang mga bagay na narinig, baka sakaling tayo'y makahagpos. Ibig sabihin, baka ito'y dumula sa atin, makahulagpos sa atin, makawala sa atin. Verse 2. Sapagkat kung ang ipinangusap na salita sa pamamagitan ng mga anghel ay matibay, at ang bawat pagsalangsang at pagsuway ay tumatanggap ng matuwid na parusa na kabayaran, paanong makakatanan o makakatakas tayo kung ating pabayaan ang ganitong dakilang kaligtasan na ipinangusap ng Panginoong noong una ay pinatunayan sa atin sa pamamagitan ng mga nakarinig. Yung verse na ito ay nagsasabing, kung ating pababayaan ang ganitong dakilang kaligtasan. Ang isang paraan, paano ito tatanggapin, ay pinakita rito ng aklat ng Romans chapter 10. Sa Romans chapter 10, ito yung paraan na pagtanggap sa ino-offer ng ating Panginoon. Sabi rito, verse 8 ng chapter 10 ng Book of Romans. Datapwat anong sinasabi nito? Ang salita ay malapit sa inyo, sa inyong bibig at sa inyong puso. Sa makatwid bagay ang salita ng pananampalataya na aming ipinangangaral. Next verse. Sapagkat kung ipapahayag mo ng iyong bibig na si Jesus na Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso na siya'y binuhay, siyang maguli ng Diyos sa mga patay, ay
maliligtas ka. Kung ang tao ay kikilalanin niya ang ganitong bagay, na si Jesus ay namatay para sa ating mga kasalanan, na siya'y namatay para sa aking kasalanan, at siya'y nabuhay na maguli, at siya'y binuhay na maguli ng Diyos, ang pinapakita sa kanyang pagkabuhay ay ang katunayan ng ating mga kasalanan ay ipinatawad dahilan sa pagkabuhay ng ating Panginoon. At sabi niya na siya binuhay na maguli ng Diyos sa mga patay ay maliligtas ka. So ito yung pinakitang paraan na sinabi ng ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga lingkod na the way to accept it. The way to accept it. Ang sinabi ng ang binilinan ng ating Panginoon ng mga apostol ay kanyang binigyan ng ganitong pangungusap. Pinahayag niya sa aklat ng Mateo, kabanatang chapter 28, verse 19, ng Matthew 28, sabi riyan, ito'y pangungusap ng ating Panginoon. Dahil dito, sabi niya sa 12 mga alagad, dahil dito, magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa, na sila inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. At ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na inuutos ko sa inyo, at narito ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Ang sabi ng ating Panginoon sa kanila, magsiyaon kayo at gawin ninyong mga disipulo o tagasunod ang lahat ng mga bansa, at inyo silang bautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Sa aklat ng Mark chapter 16, sa verse 16, ay pinakita ron, verse 15, sinabi niya sa kanila, magsiyaon kayo sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ang Ebanghelyo. Ano itong Ebanghelyo? Ang mabuting balita na ang Diyos ay nag-o-offer ng kapatawaran, kaligtasan sa bawat isa. Dahilan kapag ang tao ay napatawad, siya ay maliligtas. Ngunit kung hindi siya mapapatawad, siya ay haharap pa rin doon sa tinatawag na kahatulan. Sabi rito, ang sumunod na pangungusap, matapos ipangaral ang Ebanghelyo, ang sabi riyan, ang sumasampalataya, ang maniwala, ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, datapwat ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Dito ang dalawang ito ay pipiliin ng tao. It's either to accept it or to reject it. To accept it ay magiging daan ng kanyang kaligtasan. And to reject it ay magiging daan ng kanyang kaparusahan. Matutuloy ang execution. Matutuloy ang paghatol sa kanya. Dahilan ang tao ay papunta sa ganitong direksyon. Ang tangi lamang makakapigil sa kanya ay ang pagtanggap niya sa kapatawaran na ino-offer ng Panginoon. Hindi ito ng presidente, hindi ito ng sinuman, kundi ang Diyos mismo ang siyang nag-o-offer ng ganitong bagay. Sa pangungusap ng ating Panginoon, doon sa linya ng John 3:16, kung ibababa natin yung mga sumusunod na talata sa John chapter 3, verse 17, pinakita ron, sabi rito, sapagkat
Hindi sinugo ng Diyos ang anak sa sanlibutan upang hatulan ang sanlibutan, kundi upang ang sanlibutan, ang mundo, ay maligtas sa pamamagitan niya. 18. Ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi hinahatulan. Ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na sapagkat hindi siya sumampalataya sa pangalan ng bugtong na anak ng Diyos. At pinakita yan, then verse 19, ito ang kahatulan na naparito ang ilaw sa sanlibutan at inibig pa ng mga tao ang kadiliman kaysa ilaw sapagkat masasama ang kanilang magawa. Now, makikita natin, mga kapatid, muli ang pangyayaring ito na nangyari sa totoong buhay noong 1830 ay isang napakagandang, isang paglalarawan ng isang totoong bagay rin na siyang kinakaharap ng tao. Na ngayon, bagamat ang tao, sabihin ng tao, ako naman ay malaya, hindi naman ako nasa kulungan. Pero ang hindi nalalaman ng tao ay ang hantungan ng kanyang buhay. Ng tao ay papunta sa ganitong bagay. At ngayon ay merong ino-offer na pardon. Merong ino-offer na kapatawaran. Merong ino-offer na napakasaganang biyaya. And the only thing na response na gagawin ng tao is to accept it or to reject it. Lahat ito, lahat ng tao ay kumakaharap sa ganitong bagay. Babae, lalaki, bata, matanda, mayaman, mahirap, malaya at hindi malaya, nasa bilangguan o wala sa bilangguan, ang lahat ng tao ay humaharap sa ganitong bagay. At meron dalawang pamimilian sila. It's either to accept it or to reject it. Alangin ko ang Diyos at ang kanyang biyaya ay sumaganan sa bawat isa sa atin. Tayo tumayo sa oras nito. Hallelujah. Praise be to God. Salamat sa saganang biyaya ng Diyos. Magawa nating awitin ang isang awit. Ang awit ng The Love of God. Hallelujah. Hallelujah. Tingin ko ang ating maulo sa oras na ito. Once more, gusto kong basahin yung kapasyahan at desisyon ng Supreme Court. Ay kanyang sinabi, a pardon is a deed to the validity of which delivery is essential. And delivery is not complete without acceptance. It may then be rejected by the person of whom it is tendered. And if it be rejected, we have no power to force it upon him. In other words, a pardon is only a pardon if it is accepted. Since Wilson refused it, the law treated him as if no pardon has ever been offered. Dahilan sa pagtanggi niya, lumalabas na tila walang kapatawarang ini-offer sa kanya. At tingin ko ang ating maulos sa oras ito. Napakabuting biyaya ng Diyos sa uling mga araw nito na siya ay nag-o-offer sa bawat isa sa atin at hinahandog sa atin
ang kapatawaran ng kasalanan, ang pagbubura ng lahat ng mga bagay na ating nagawa. At ang lahat ng bagay na ating nagawa ay hindi na natin haharapin pa once na ito ay tanggapin natin ang offer na binibigay ng ating Panginoon. And this offer ay matatanggap natin sa pamamagitan ng bautismo sa pangalan ng ating Panginoon. Ang mga tao ay nagtanong kay Pedro, kay Apostol Pedro, sabi niya, ano ang gagawin namin? Si Pedro ay sumagot at nagsabi, magsisi kayo at magbautismo ang bawat isa sa inyo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Ito ang tanging daan upang tanggapin ng tao ang ino-offer ng Diyos na kapatawaran. Ito'y sa pamamagitan ng pananampalataya, pagsisisi at bautismo sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Tayo tumulog sa panalangin. Amang Diyos, nagpapasalamat kami sa iyong napakasaganang biyaya ngayon na sumasagana, Lord, sa aming kapanahunan. At Lord God, mula nang ikaw ay mabayubay sa krus, 2,000 taon na nakalipas hanggang sa mga oras na ito, ang masaganang biyaya ay patuloy na ino-offer sa lahat ng mga tao. Ngunit Panginoon Diyos, alam namin, merong panahon, hallelujah, merong panahon ng pagtatapos ng tinatawag na biyaya. At sa panahon ng pagtatapos ng biyaya, Lord God, hahanapin ng tao ang biyayang ito, ngunit hindi na nila masusumpungan. Hanapin nila ang pagpapatawad ng Diyos, ngunit natapos na ang lahat ng mga bagay. At ang tanging nalalabi ay walang iba kundi ang paghatol ng Diyos. Lord, salamat sapagkat nabubuhay kami sa panahon ng tinatawag na araw ng pagliligtas. At ang araw ng pagliligtas na ito ay dumarating na sa panahon ng kanyang pagtatapos, Panginoon. At ngunit, Lord God, dalangin namin na bago magtapos at magtakip silim at lumubog ang araw ng iyong biyaya, Lord, alam namin na tatawagin mo ang lahat ng mga kaluluwa na nakatalaga sa buhay na walang hanggan. O Lord God, hallelujah, at walang masasayang, Panginoon, na yung biyaya na yung ino-offer. Ngunit Lord God, hallelujah, kahabag-habag ang mga tao na natatanggi sa bagay nito. Sa aba ng tao na kanilang i-reject ang napakagandang offer na ito na yung binibigay sa bawat isa sa amin. Lord, salamat. Ilan sa amin ay tumanggap na nito, Panginoon. At karamihan sa amin, ngunit Lord, kung meron man, Panginoon, na hindi pa tinatanggap ang ganitong bagay na yung ino-offer, Lord God, o Panginoon Diyos, dalangin namin, hallelujah, na maramdaman ng bawat isa sa amin, maramdaman ng bawat isang urgency, Lord, ang pagmamadali ng mga bagay na ito hindi dapat palagpasin, Panginoon. Hindi na rin dapat ipagpaliban pa ang ilang mga bagay, kundi ang panahon, O Diyos, hallelujah. At sinabi ng iyong mga salita, sa araw na aming mapakinggan ang iyong mga salita ay huwag naming pagmatigasin ang aming mga puso. Sa araw na yun, sapagkat yun ang panahon na nakatakda para sa aming pagliligtas, Panginoong Diyos. Lord God, walang sino man na may hawak ng buhay ng bawat isa sa amin, kundi tanging ikaw ang Diyos na nakakaalam ng hangganan kung hanggang kailan ang buhay namin sa ibabaw ng lupa. Ngunit dalangin namin, O Diyos, hallelujah, ang mga panahong yan ng aming buhay, aming masamantala, Panginoon, at aming, hallelujah, madaling tanggapin ang bagay na iyong iniaalay sa bawat isa sa amin.
O Lord God, sa oras na ito, kung meron man sa kanilang mga puso, Panginoon, at sa kanilang mga hallelujah, kaibuturan ng puso na nagsasabing, Panginoon, nais kong tanggapin ang bagay na iyong ino-offer. O Lord God, masaganang yung biyaya at ito'y ibibigay mo sa kanila. Ipagkakaloob mo sa kanila, Panginoon, ang bagay na ito habang ang kanilang puso ay nakahanda para sa pagtanggap ng ganitong bagay. Ikaw ang Diyos na magpala sa mga puso, Lord, na handang tumanggap ng ino-offer mong masaganang biyaya sa kanila, Panginoon. O Lord God, pagpalain mo mga kapatid na yan na handa ang kanilang mga puso na kanilang tanggapin ang napakagandang hallelujah saganang biyayang ito. Ang kaloob na walang bayad, ang kaloob na hallelujah ng katwiran na yung ino-offer sa bawat isa sa amin. Lord, I pray, Lord God, para kahit man sa aming mga panauhin sa oras na ito, ikaw ang Diyos na magpala sa kanila, Panginoon. Dalangin namin, Lord God, na sa kanilang pag-uwi, Panginoon, hallelujah, ay magpatuloy ang pagbubulay-bulay sa mga salitang ito, Panginoon. Manatili, Lord God, matapos man ang pangangaral ng iyong mga salita, ang mga salitang ito ay tila isang, hallelujah, isang tinig na babalik at alingaw-ngaw sa kanilang mga pakinig, Panginoon, na ikaw ay merong ino-offer na napakasaganang biyaya sa huling mga araw nito. Lord, maraming salamat sa iyo namin pinagkakatiwala ang lahat ng mga bagay nito at kami ay nagpapasalamat sa napakasaganang biyaya na iyong ibinigay sa bawat isa sa amin. Lord, maraming salamat. Maraming salamat sa iyong presensya. Maraming salamat sa iyong mga salita. Maraming salamat, Lord, sa mga kaluluwa na aming kasama sa oras nito na nakapakinig ng iyong mga salita. At higit sa lahat, salamat sa mga taong mapalad, Lord, na tumanggap ng napakagandang offer na ito na iyong binibigay sa bawat isa sa amin. Maibalik sa iyo ang buong kapurihan, karangalan at pagpapasalamat. At sa aming pagtatapos, Panginoon, ay aming dinadalangin, hallelujah, ang pag-iingat mo sa bawat isa sa amin, sa aming pag-iwaiwalay, Panginoon. Mga kapatid na nasa online, Lord, ikaw ang mag-bless din naman sa kanila. Kami, habang kami maghiwaiwalay, ingatan mo kami at makauwi kami sa aming mga tahanan na ligtas at payapa at muling magsama-sama sa ilalim ng iyong masaganang biyaya sa amin. Binabalik namin sa iyo ang buong kapurihan, kalawalatian at karangalan kay Kristo Jesus na Panginoon namin at aming tagapagligtas. Lahat aming sabi, Amen. Palakpakan natin ating Panginoon sa oras na ito. Purihin ang Diyos at purihin ang pangalan ng ating Panginoon. Magandang gabi po sa bawat isa sa atin. Habang ating muling patuloy na inaawit ang chorus na yan, The Love of God,